Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na po ni Chris Zuniga ang maiinit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Chris? Salamat, Connie. Nauwi sa sakitan ang inuman ng dalawang magkapitbahay sa Kalasyaw dito sa Pangasinan. Sa bayan naman ng Mangaldan, isang SUV ang sumalpok sa isa pang SUV na nakaparada sa gilid ng kalsada. Ang mainit na balita hatid ni CJ Turida ng GMA Regional TV. Kita sa CCTV na unti-unting gumigilid ang pulang sasakyang yan sa Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan hanggang sa bumangga ito sa nakaparadang asul na sasakyan. Sa tindi ng impact, umatras ang nakaparadang SUV. Mabutit wala itong sakay. Base doon, may ka-video call daw siya nung nangyaring yun. Pero ang pagkakaalam namin, kasi kitang-kita naman sa CCTV, parang naidlip yung driver. Hindi rin nasaktan ang sakay ng pulang SUV. Sa Narvacan, Ilocos Sur, tumagilid ang isang jeep sa bahagi ng Ilocos Sur Abra Road. Ayon sa pulisya, galing sa Bangged Abra ang jeep nang mawalan ng preno sa pababa at palikong bahagi ng kalsada. Ayon sa driver, ibinangga niya sa paanan ng burol ang jeep para hindi mahulog sa bangin. Sugatan ang 11 sakay ng jeep kabilang ang driver. Nakausap na ng operator ng jeep ang mga biktima at nangakong tutulong sa gastusin sa ospital. Nauwi sa sakitan ang inuman ng dalawang magkapitbahay sa Kalasyaw, Pangasinan. Ayon sa mga otoridad, nagkainitan ang 52 anyos na sospek at 82 anyos na biktima. Umuwi raw ang sospek at nang bumalik ay may dala ng itak at hinamon ang biktima. Kumuha rin daw ng kutsilyo ang biktima. Sinugod ng sospek ang biktima kaya natumba at doon na niya tinaga. Nagtamo rin ng sugat sa braso ang sospek. Pareho silang dinala sa ospital. Sila na mismo ang nakipag-usap dito na isettle na yung hindi nila pagkakaintindihan. In-endorse namin sila sa barangay, nagkaroon na sila ng settlement sa barangay. At the same time, nag-execute na rin sila ng affidavit of no interest sa abogado. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasunog ang isang bahay sa barangay Nagsaing sa Kalasyaw, Pangasinan. Ayon sa mga otoridad, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang bahay. Inabot ng halos 1 oras bago tuluyang naapula ang sunog. Batay sa investigasyon, nagmula ang apoy sa pumutok na electric fan sa loob ng isang kwarto. Wala namang naiulat na nasugatan o nasawi sa insidente. Mahigit sa 150,000 pesos ang tinatayang halaga ng pinsala. Samantala nasunog ang isang pansitan sa Sampaloc, Maynila. Isa sa empleyado ang nasawi. Balitang hatid ni James Agustin. Itong aircon, sasabog pa yan. Nagangalit na apoy ang bumulabog sa mga residente ng G. Tuason Street sa Sampaloc, Maynila. Pasado 3:30 na madaling araw. Ilang saglit pa lalo pang lumaki ang apoy na nagmumula sa isang kainan at nabalot ng makapal na usok ang lugar. Itinaas ng Bureau of Fire Protection ang unang alarma. Nasa 8 fire truck nilang rumisponde, bukod pa sa mga fire volunteer. Ang mga unang rumisponde mula sa barangay sinubukang pangapulahin ng apoy, pero hindi kinaya. Nung dumating kami rito, malakas na ho yung apoy. Ginamitan na ho namin ng fire extinguisher. Nasa 8 to 10 fire extinguisher, hindi na ho namin talaga maapula yung sunog. 2 lalaking stay-in na empleyado ang nakaligtas. Natutulog daw sila sa ground floor na mangyari ang insidente. Natutulog kami kanina, sir, tapos may yung simula ng sunog sa bandang kusina at saka main door, sir. Buti nga nagising ko yung isang kasama ko, sir. Kung hindi ko lang nagising yun, baka pa kasama sa sunog. Ang kasamahan naman nilang babaeng empleyado na natutulog noon sa mezzanine, nasawi sa sunog. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng apoy na nagsimula sa unang palapag ng establishmento. Kasalukuyan pong inimbestigahan kung bakit nagkaganon ng fatality. Ito po ay isang residential commercial, dito po sila sa baba. Ito po ay isang kilala dito na pansitan. Napula ang sunog matapos ang halos 40 minuto. Umabot sa 100,000 piso ang inisyal na halaga ng pinsala sa estruktura. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Natukoy na ang dahilan ng inakalang away kalsada sa Pasay City nito pong Sabado. Base sa investigasyon ng Pasay Police, carnapping ang pinagmula ng insidente. Natuntun daw kasi ng isa sa mga naarestong Chinese na si Zhang Zhaolie ang tumangay sa kanyang ibinibentang luxury sedan. Yan din ang isa pang Chinese na naaresto na si Zilong.
Kaya sakay ng SUV na minamaneho ng kanyang driver, sinundan ni Zhang CZ hanggang sa banggain nila ang kotse sa bahagi ng Rojas Boulevard. Sabi ng isang saksi, pinaputukan ng mga sakay ng SUV ang hinahabol nitong kotse. Bumaba pa raw ang mga sakay ng dalawang sasakyan at nagpalitan ng putok ng baril. Itinanggi ng driver ni Zhang na namaril siya. Nakumpiska sa mga sangkot sa insidente ang 2 baril at isang replica assault rifle. Nakakulong sila sa Pasay Police Detention Center at mahaharap sa karampatang reklamo. Sinusubukan silang kunan ng pahayag. Humiling ng proteksyon sa Korte Suprema si dating Presidential Spokesperson Harry Roque laban sa contempt order ng House Quad Committee na nag-iimbestiga sa mga iligal na pogo. Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Bianca, naghain ng petisyon si Harry Roque para sa writ of amparo dahil inabuso umano ng Quadcom ang kapangyarihan nila. Kabilang sa mga hiling ng dating presidential spokesman ang pagbabawal sa Quadcom na ipaaresto siya. Gusto rin ni Roque na pagbawalan ng Korte Suprema ang Quadcom na padaluhin siya sa mga pagdinig at pagsumiti siya ng mga dokumento. Pinakontempt ng Quadcom si Roque dahil ayaw niyang magsumite ng mga kinakailangang dokumento para ipaliwanag kung bakit bigla ang lumaki ang kanyang assets. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng Quadcom chairpersons tungkol sa petisyon ni Roque. Pero una nang iginiit ni Quadcom Lead Chairman Robert Ace Barbers na hindi siya umaabuso sa kanyang kapangyarihan. Panalo ng 4 na gintong medalya at 2 silver ang Pilipinas sa 2024 IWF World Junior Championships ng weightlifting sa Leon, Spain. 2 ang gold ni Angeline Colonia para sa snatch at total score ng women's 45 kg division. Silver naman siya sa clean and jerk. Sa women's 49 kg division naman nanaig si Lovely Inan. Gold din siya sa total score pati sa clean and jerk habang silver sa snatch. Good job, Lovely at Angeline! Hindi magkamayaw ang mga residente sa tabing dagat ng Corimao, Ilocos Norte. Sangkaterbang dilis kasi ang nalambat ng mga mangingisda roon. Animoy naging piyesta at kanya-kanyang pulot ang mga residente. Masarap daw gawing kilawin ang mga dilis. Naibenta rin yan doon ng 200 pesos kada kilo. Isang lalaking tulak umano ng ilegal na droga ang arestado sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Nahulihan siya ng shabu na ayon sa kanya ay tawas daw. Balitang hatid ni James Agustin. Dito yung mga trupa, sumuko ka na lang. Hoy! Oh, hindi. Sige, hagis mo sa labas yung baril para hindi sila maano. Negosasyon ito ng mga taga-barangay at pulis sa isang lalaki na subject ng ikinasang drug bypass operation sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Maya-maya pa unang isinuko ng lalaki ang isang baril at iniabot ito mula sa bintana ng kanyang bahay. Nasundan na ito ng paglabas ng lalaki at doon na siya inaresto ng pulisya. Kuwang video matapos umanong mabilhan ng umano'y shabu ang lalaki ng pulis na nagpanggap na buyer. Nang magpakilala na raw mga operatiba, doon na nagmatigas ang 57 anyo sa sospek. Pag sabi namin na ganun, doon na siya nagbanta na hindi siya susuko dahil yung bahay niya ay saradong-sarado. Kaya nung nagbabanta na siya, hindi rin kami nagpakisiguro na gibain man yung pinto niya dahil ang according dun sa asset namin na nagbigay ng impormasyon, meron nga siyang baril. Bukod sa baril na kargado ng mga bala, nakuha rin mula sa sospek ang 25 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 170,000 pesos. Ayon sa pulisya, nag-ooperate ang sospek sa Barangay Commonwealth. Matagal na namin siyang target, halos 2 buwan din namin siyang inaral kasi nga ang hirap pasukin ng bahay niya kasi ang transaksyon niya abutan lang doon sa bintana niya. Tapos bago siya magbigay ng drugs, ite-text muna siya. Ayon pa sa QCPD, hindi rin lisensyado ang baril na nakuha mula sa sospek. Isinumita na ito sa crime lab para sa ballistic examination. Ikatlong beses nang makukulong ng sospek matapos mahuli noon dahil din sa kasong may kinalaman sa droga. Hindi po ako nagbibinta. Minakuha po ba sa inyong droga? Tawas naman yun. Tawas po? Panggamot ko sa pako.
Eh yung baril po, sa inyo tayo? Oo. Para saan po yun? Depensa sa sarili ko kasi Bakit kayo baril? sa bahay lang yun. Sabi ng pulisya, hindi tawas kundi shabu ang nakuha mula sa suspect base sa pagsusuri ng crime lab. Maharap ang suspect sa mga reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. It's time for Tuesday Latest mga mare at pare. New milestone achieved para sa Pulang Araw Stars at Sparkle Love Team na Barda. Kasabay ng partnership signing with GMA Network, sina Barbie Forteza at David Licauco ang ipinakilalang newest ambassadors ng Save the Children Philippines. Kabahagi na sina Barbie at David sa vision ng Save the Children na protektahan at yaking na ipatutupad ang mga karapatan ng lahat ng bata. Present sa ambassadorship announcement si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez kasama ang iba pang opisyal ng GMA Network at Save the Children Philippines. Thankful naman sina Barbie at David sa pambihirang opportunity. Gagamitin ko po ang aking profession, actress, at ang aking platform to influence our children to know their rights kahit at an early age, syempre, at pagbutihin ang kanilang pag-aaral. Our goal is to set a good example for the youth and hopefully to inspire and empower the children to keep chasing their dreams. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.